Ops, ops, ops. Bawal yan. Wala kang ID. No ID, no entry. Na-experience mo na ba na hindi makapasok sa isang establishmento dahil wala kang makitang ID para sa iyong pagkakakilanlan? Pwede ka palang mag-comment ng kahit ano na pwede nating i-topic basta related sa ID. Nga ba nagsimula ang no ID, no entry? Saan nga ba? Bago yun, magkukwenta muna pala ako. Tatandaan nyo ba during pandemic? Lahat naman tayo naka-experience. So, kanya-kanya nga lang. Napakahigpit nun lalo kung tatawid ka sa bawat city o yung tinatawag na border. Isa nga dun sa mga chinecheck din is yung kung wala kang ID pass ay hindi ka makakatawid. Nung panahon nga na yun ay nagdi-deliver din ako ng mga consumables ng ID printer iba't ibang city. Napakahirap lumabas. Siyempre, given na may COVID at hindi natin alam paano nakakahawa, kaya hindi rin natin masisi yung gobyerno noon kung bakit ganun yung protocol nila. Tatandaan ko yung buti na lang bago mag-pandemic, nakapag-apply ako sa isang motor taxi at pwede ako mag-deliver no at meron akong ID na na-issue. Ayun ang ginagamit ko para makatawid dun sa kabilang city. Kaya naman napakalaga na meron tayong tamang kaalaman at sumusunod tayo sa mga patakaran na pinapatupad. Batas nga ba ang no ID, no entry? Nung sinearch ko ang no ID, no entry, nahirapan ako kung saan nga ba siya nag-originate. No ID, no entry ay isang policy pero hindi naman siya specific na batas pero isa siyang security measure na kadalasang pinapa-implement sa mga establishmento, organisasyon, at mga residential na community para ma-enhance ang kanilang security, control, at access. Halimbawa na lang sa Pilipinas, nayagan ng Supreme Court magpatupad ang mga homeowners association ng polisiyang ganto para naman sa security at safety ng mga residente. Bibigay ako ng ano nga ba ang ilang mga establishmento na nagpapatupad ng no ID, no entry para sa susunod. Lagi mong dala-dala yung ID pag papasok ko sa mga gantong establishmento. So number 1, schools and university. Alam naman natin, lalo baka nga yung iba dito experience ko nung nag-aaral ako, di ba? Meron pa yung muntik-muntikan na nung nakakasuntukan yung guard, di ba? Or napag-iinitan kasi nga lalo kung may exam ka hindi mo magawa ng paraan nakalimutan mo lang yung ID mo o kaya nawala. Sino ba yung mga may ID sa eskwelahan? Syempre yung estudyante, teacher, faculty, mga alumni at library card. Kung meron man, pwede nyong banggitin, baka may nakalimutan ako. Dalawa is residential communities. So, alam ba mga halimbawa nito? Yung subdivision at mga condos. Pangatlo, government offices. So, mga may ID dyan, syempre, empleyado at kadalasan, lalo kung may iniingatan ng mga pang-pribado na hindi pwedeng ma-access ng publiko, kinakailangan talagang sumunod tayo dun sa protocol. Pangapat, yung corporate offices. Syempre, ayaw naman natin lalo kung ikaw na kumpanya ay kung sino-sino lang ang makapasok. Malay ba natin, di ba? May makapasok na kawatan at may mawalang gamit. Panglima na establishment or building, event and conferences. Usually, ito yung mga ID na mas malalaki na ginagamit para mabilis na makita, ito receptionist to, ito visitors, ito VIP. So, napakalaking bagay nga para ma-distinguish ka agad yung mga umaattend. Kung bisita ba siya, kung VIP, diba? Napakalaking bagay. Anim, hospital and medical facilities. So, lalo sa may mga restricted na area, ayan, kailangan. Ito na yung mga may badge kayo na kailangan bago makapasok. Siyempre, medical records, baka may mga hazardous pa dyan. Kaya hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok at make sure nga na makuha yung information natin. Public Transpo Hub. Ayan, sa experience ko, usually sa mga free na ride dito sa amin sa Quezon City, kailangan mo lang pakita yung ID mo bago ka sumakay sa free bus. Ayan, shoutout nga pala sa QC Government. Shopping malls, ito optional.
Pero may mga ilan siguro sa area na lang na mga kadalasan ay VIP yung mga nandun. Bang sumunod ay bank and financial institution, may pera na involved, di ba? Ito yung pinapangalagaan dito. Alam nga namang sino-sino lang yung nakaka-access doon. Panghuli, military and police facilities. Ito yung mga kadalasan na may yung mga top secret or mga files na hindi nga pwedeng ma-access ng publiko. Ngayon naman natin na ma-compromise yung mga pribadong papeles o mga seguridad. Okay? Siguro dagdag ko na lang yung mga pumupunta ng bar or gumigimik. Minsan hinahanapan sila ng ID, lalo yung mga mukhang bata. Baka may nakalimutan akong mga establishment na hinahanapan kayo ng ID bago makapasok. So, pwede nyo i-comment din sa baba. So, recap lang natin yung mga elemento para matanda. Number 1, yung schools and universities. Number 2, residential communities. Number 3, government offices. Number 4, corporate offices. Pang-5, events and conferences. Hospital and medical facilities. Public transpo hub. Pang-9, bank and financial institution. At pang-10, police and military facilities. Napakalaga na alam natin yung mga polisiya na ating pinupuntahan. Lalo kung ang trabaho natin ay nasa labas, hindi talaga tayo makakaiwas. Naman nagtuturo ko ng awareness at tamang impormasyon saan man tayo pupunta. Ang kalabang kasi natin dito minsan yung pagiging makakalimutin. Baka hindi natin madala kung kinakailangan. Kaya naman, kung nagustuhan mo pala tong video na to, comment ka lang or mag-react. Napakalaking bagay na sa akin yan. At kung kailangan mo nga pala ng magpiprint ng ID sa yung kumpanya, sa mga asosasyon, ayan, message mo lang yung page ko. Ayan, lalagay ko dyan sa screen. Ayan, comment mo lang yung print on card. Matapos tong video na to ay gusto ko lang sabihin na i-appreciate natin yung mga bagay na meron tayo at matuto tayong magpasalamat sa Diyos. So, lamang. Salamat!